Dito pala nakahimla yung mga namatay dati sa Death March. Dito sa lugar na to, sa Kappa Shrine. Tara, samahan nyo ako sa journey namin sa pagpunta dito. Inumpisan pala namin yung paglalakad namin dito. Mga alas 2 ng madaling araw. So napapansin nyo, medyo high moral pa kami dito kasi yun nga, maiksi pa yung nilalakad namin. Malakas pa. Kitang-kita mo naman yung mga kasama ko dyan, high moral na high moral. Lakad kami, lakad. Medyo malayo-layo to. Death March. Kala namin madali lang to kasi nga sanay kami sa takbuhan ng malalayuan. Pero iba pala pag nilalakad lang, lalo na pag naka-uniforme. Kitang-kita mo naman yung pagod ng tropa. 5 kilometers pa lang yung nilalakad namin ito. Paano pa kaya yung nag-death march talaga ng unang mga sundalo, no? Salute talaga sa mga sundalo dati na nagbuwis ng buhay nila para sa Pilipinas. 2,000 years later. Ano masasabi mo, buddy? Kapoy! 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 Sakit sa paa! Dito naka 15 kilometers na siguro kami, pero ramdam na talaga ang pagod, pero kailangan magpatuloy. Akala namin tapos na yung paglalakad namin kasi may mga markings na sa daanan, pero malayo pa pala. Kita nyo yung matulis dun sa malayo, yan yun. Lapit na, wala nang kasunod. Pagod. Sa wakas, after 4 hours and 30 minutes namin nilakad, nakarating rin kami dito sa Kappa Shrine. So stretching muna kami para maunat yung mga paa. Actually napakasakit talaga ng paa namin ito, paltos at saka bugbog sa mga muscles. Bago kami nakapag ikot-ikot dito sa lugar na to para makakuha ng pictures, nakinig muna kami dito sa historia na to. Tapos yung sinasabi nilang Death March, kaya nagkaroon tayo ng Kappa National Shrine to honor the prisoner of war na sinuko sa Bataan at nag-decide yung Japanese Imperial Army noong April 9, 1942. Doon po sinuko ng mga sundalo, ng mga opisyal, ng Pilipino at Amerikano sa mga Japanese Imperial Army, yung mga prisoner of war, almost 80,000 na mga sundalong Pilipino at Amerikano. So nag-decide po yung Japanese Imperial Army na dalhin dito kasi nga marami po yung mga sumuko. Wala silang paglalagyan. So naglakad po yung ating mga sundalong Pilipino at Amerikano from Bataan to San Fernando, Pampanga. That is 102 kilometers. From San Fernando, Pampanga to Kappa train station, yung kinaanan niyo pong black doon na bagon, doon po sila sinakay. Ginawa po silang sardinas doon. So doon pala, yun po ay isang mute witness kung gaano ang sakripisyo ng ating mga sundalong Pilipino at Amerikano. Dito yung nakasulat lahat ng mga sundalong namatay sa Death March. Approximately 31,000 soldiers daw po namatay sa Death March. So sa napapansin natin, yung lugar na to is napupuno ng mga puno. So yung mga puno daw dito symbolize daw yung mga mga sundalong namatay sa Death March. So nagtanim sila approximately 31,000 trees din dito. Ito nakasulat ng mga apelyido. Nakasulat ng apelyido. Tingnan natin kung may apelyido ako dito. So medyo common masyado yung apelyido natin kasi ito nga yung apelyido natin. Tingnan natin kung gaano kadami yung Garcia dito na sundalo. Ito nga sila, naghanap din sila ng mga ninuno nila dito. Ano, Ting? May nahanap ka ng ninuno ko yan? Ninuno ko dito. Yung sa akin? Wala. Yung lulo niya dati nung nagkagira, patago-tago, umakyat ng bundok, kaya wala kayong lulo niya dito. Yung mga lulo nila, nung nagkagira na umakyat ng bundok, ayaw na talaga magpahuli. Ito sa akin. Dito na nag-umpisa. Hindi yung lulo ko, hindi na magpahuli. Mula doon sa taas, ito. Mag-umpisa dito. Dito nag-umpisa na yung dito. Dito, private pa yung nauna. Pababa hanggang doon sa taas. Hanggang dito. So, ito daw ay nagsisimbolo sa Hapon, Amerikano at Pilipino ng World War II. Dahil daw katulis to, ang ibig sabihin daw niya ay kapayapaan. Ano, Joy? May nahanap ka, Joy? Wala pa, nahanap ko pa yung pangalan ko. Dami mo kong lulo. Oo, yung lulo. Pag-amin sa... Yun nga eh. Ito yung mga tao na naghanap ng mga ninuno nila. UI daw yung lolo niya. Hindi daw niya mahanap yung lolo niya.